Yo, what's up po mga kabakyard? Ngayon nga pala guys, magdi-DIY tayo kung paano gumawa ng own version ko ng fire hydrant. Dahil wala pa kaming tangke para imbakan ng tubig, ang ginawa ko na lang, bumili na lang ng chemical hose na 80 meters. Magkabilaan na hanggang sa baba na rin po ay maabot po ng tubig. Meron pa nga pala kaming tirang PVC rito guys, na D4. Ito yung gagamitin ko mismo para lagayan siya ng T para magkaroon siya ng dalawang outlet at isang inlet. After ko nga pala maghukay guys, naghanap na ako ng mga kabila rito, yung reta-retaso na tira sa baba. Bali magagawa tayo ng pinakaputing niya, yung pinaka mismong parilya, para dyan ko po ipapatong yung PVC at bubuhusan ko na lang ng semento. Bali maglalagay lang ako ng dalawang bakal pataas guys, para medyo tumibay rin naman yung PVC. Katulad ng nakikita ko sa mga gumagawa rito sa amin, sa mga mason, kapag gumagawa ng puting, naghahanap po sila ng pinakapatungan nito or yung papatungan mismo ng parilya. Bali bato po ang ginagawa nilang patungan nito. Bali binutasan ko na rin pala itong PVC pipe kasi dito ko ipapalabas yung pinakati niya mismo at doon po yung lalabas yung tatlong nipple niya para doon po ikabit yung chemical hose. Eto na nga guys, may butas na, ikakabit na ni mismo natin to at gagawin na nating fire hydrant. Bali sisimentohin pala natin to guys, may matira pa kami simento rito, kahit pa paano kahit nabubuo na to simento to, dudukdukin na to ng martilyo para madurog ulit. Bali yung mixing ko pala rito guys, 4 na sako ng buhangin at 1 sakong semento. Yan po yung nakikita ko pag may nagmamasa dito sa amin. Sabi nila magandang halo na ro yun at matibay na. So na nga guys, sisimulan na natin ang pagbubuhos at ito muna uunahin natin. Ilalagyan muna natin yung pinaka-flooring niya bago natin ilagay yung pinaka-PVC niya. Bali papalaman lang natin yung PVC sa loob ng semento guys. After nga pala malagyan ng semento sa loob, saka ko na ipapasok yung pinaka-T niya mismo. Pag pinasok ko na yung T, saka ko na ilalagay yung manipol para ito yung kakabitan mismo ng chemical hose. Eto na nga guys, hinihigpitan ko na yung manipol niya na nakakabit sa loob ng T. After nito, mahigpitan ko itong manipol, kakabit ko na naman dito yung pinaka-gate valve niya. May dalawang gate valve ako ilalagay dito guys, isa para sa baba at isa para sa taas. At yung isang inlet naman ay para sa pinaka-source niya mismo, yung manggagaling mismo sa pinaka-deep well. Guys, disclaimer lamang po, ito ay DIY lamang, ito ay sarili ko lamang gawa-gawa o sarili ko lang diskarte. Sabihin, DIY nga lang. Kung may mga bagay kayo na mamapuna na hindi karapat-dapat o hindi tama o hindi kagandahan, pabayaan nyo na. Tagang ganun taga, misman kailangan natin gumawa ng DIY para makatipid tayo sa labor. Ito naman hindi naman kailangan pagandahan. Ang importante rito ay functional. Yung bawat chemical hose na nakakabit sa nipple, nilagyan ko siya ng ring, yung pinakapampahigpit niya mismo. At pagkatapos yon, nilagyan ko rin siya ng mga goma para wala masyadong leaking. Pero pagkatapos nun guys, yung mga thread naman ng gate valve at mga thread ng nipple, naglagay ako ng maraming teflon para siguradong minimal lang po yung pinaka-leaking niya. Kahit pa paano ay hindi ganun kalakas. Eto na nga guys, moment of truth, bubuksan na natin, titingnan natin kung may leaking nga talaga. Pero so far naman kasi, tiningnan ko yung kinabit kong fire hydrant, wala naman po siya pinaka-leaking. So normal lang po taga yung konting tagas. Kaya guys, thank you so much for watching. Mas madali na maglinis ngayon at maginhawan na rin yung mga partner namin kasi mabilis na silang makakaligo pag mainit ang panahon. Thank you so much for watching guys. Please follow and share and happy farming!